Dumagsa sa tanggapan ng Quezon City ang ating mga kababayan upang maghain ng kanilang income tax returns isang araw bago ang deadline. Tiniyak naman ng BIR ang maayos na sistema sa proseso ng paghahain ng ITR sa kabila ng inaasahang pagbuhos ng taxpayer sa mismong araw ng deadline. Ang report mula kay Haji Caaminio. Maaga pa lamang matyaga ng nakapila sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon Avenue, Quezon City si Mang Eli. Nagpapatakbo sila ng kanyang may bahay ng ilang taxi units. Dahil abala ang asawa, si Mang Eli na mismo ang nag-file ng income tax returns isang araw bago ang deadline ng pagsusumite. Ina-expect namin sir na maraming tao bukas kaya ngayon pala marami na rin kaya okay na rin na ano. Kung pwede lang kahapon sana, nag-file din na sana kami para hindi mahaba yung pila. Oo sir, kahit na mainit. Pero nakakatuwa sir, medyo mas maayos ngayon kaysa last year. May nakita pa nga ako mga tubig kaya hindi tayo mauuhaw ngayon dito. Ang accountant naman na si Aling Marcia na galing pa ng Cainta Rizal, kailangan ng i-file ang ITR ng kliyente niyang non-government organization. Yung usual reason na ayoko na makisabay bukas. Nga earlier pa, client ko tong pina-file ko. Kahapon lang namin natapos. Mahaba man ang pila, nakahanda ang tanggapan ng Revenue Region 7 para sa pagdagsa ng mga taxpayer. Sa may entrance pa lamang, nakapaskil na ang step-by-step procedure na dapat sundin ng taxpayer upang maiwasan ang pagkalito. 6 na stations ang itinalaga ng BIR para sa mga maghahain ng ITR. Kabilang na dito ang Tax Computation and Assistance Desk, Special Desk para sa may mga kapansanan, buntis at senior citizen, Medical Assistance Desk at lane para sa mga maghahain ng ITR ng walang payment. Tiniyak ng pamunuan ng maayos ang sistema sa prosesong pinagdadaanan ng mga taxpayer gaya noong nakaraang taon. Yung sistema natin ginawa noong nakaraang taon ay in-improve lang natin. No? Like for instance, this time, naglagay tayo ng lane para sa mga senior citizen, sa mga pregnant women at saka mga persons with disability. So para hindi na sila sasali doon sa mahabang pila sa mga younger ones, so yung walang problema. Another one na medyo kinuha natin is ng isang station para doon sa mga taxpayer na nagpa-file ng sobra sa limang returns para naman hindi masyado silang nagtatambay at naiinip yung nakasunod sa kanila sa daming dala nilang returns. So gumawa tayo ng special lane para sa kanila kung saan doon sila magpa-file para medyo bumilis naman yung pila ng ibang mga nagpa-file. Nasa 300,000 self-employed individuals at corporations ang naghain ng ITR noong nakaraang taon. Inaasahan nilang mas madami pa ang maghahain ngayong taon. Pero babala nila sa mga hindi makakapag-file ng ITR. Pag lumagpas tayo bukas, may mga kaukulang penalties yan. 25% surcharge, may interest pa na 20% per year up to the time magbayad kayo. At may kadagdagan pa yung compromise penalty, depende sa basic tax na babayaran ninyo. So yun yung mga penalty na magiging babayaran nila kung sakaling hindi sila makahabol hanggang bukas. Nagpaalala ang BIR sa publiko na hindi na i-extend pa ang deadline ngayong Martes, alas 5:00 hapon. Kaya para sa mga taxpayer, sundin lamang ang RFP, Register, File, and Pay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.